Magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a Mr. normal Chair, trying level. to pin me down. No? Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Ikaw yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kesa Wala ipreso akong pakialam sila. dyan sa kriminal, ma'am. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating komentaryo ngayong araw tungkol dito sa nangyayaring Senate hearing about EJK or yung tinatawag nating war on drugs ni President Duterte. Actually, hindi ko rin siya tinapos dahil feeling ko masyadong boring. Hindi ko nakita yung magandang aksyon na kamukha nung nangyayari sa Quadcom. Nung una pa nga, napagkamalan kong SMNI program. Kasi nakita ko si Senator Bongo na napakahaba nung sinasabi. Yung pala yung kanyang pinaka-opening statement. Akala ko tuloy hindi Senate hearing. Dahil ang kinikwento niya tungkol sa mga pinagagawa niya. Yung mga programa niya, yung sa mga na-accomplish niya, kung ano-ano pa na hindi related sa investigasyon. So akala ko tuloy ibang programa. Akala ko SMNI. So gumawa muna ako ng iba kong gagawin dahil ayokong panoorin siya. Nung pagbalik ko naman doon sa hearing, nakita ko naman si Digong. So yung mga pinagsasabi niya, yung usual na mga sinasabi niya pagka merong programa sila sa SMNI. So sabi ko, naisip-isip ko tuloy, wala mangyayari sa hearing na to. Para lang nagpo-programa sa SMNI si former President Duterte. Inalaw magsalita tungkol sa mga gusto niya sabihin na hindi related sa investigasyon. Alam mo yon, yung hindi mo ma-cross-examine dahil sabi nga ni Coco Pimentel, ni Senator Coco, irerespeto daw bilang former president. Pero paano natin mako-cross-examine kung ganun ang stand natin? Wala tayong mahihita, kundi magsalita na lang si former president, si Digong, na mga gusto niya sabihin. Hanggang doon na lang tayo. Makikinig na lang tayo sa mga gusto niya sabihin. So bakit pa natin inimbita na maging resource person? Kung hindi niyo naman pala magagawa yung gusto niyo pagko-cross-examine. Actually, ang medyo nagko-cross-examine lang sa kanya talaga si Senator Risa Ontiveros. The rest wala na. So obvious na talagang iba ang takbo ng hearing sa Senado kung ikukumpara doon sa takbo ng hearing sa Quadcom. So kawawa naman ang mga biktima rito sa nangyayaring hearing sa Senado. Mukhang hindi rin sila mabibigyan ng magandang ground para ma-air yung kanilang side at para makita naman ang culpability ni President Duterte sa pamamagitan ng pag-e-examine. Hindi makikita yung culpability ni former President Digong kung hindi natin cross-examine ng maayos. Kasi every time magsasalita siya, uunahin niya yung matanda na siya, 73 na siya, naging mayor siya, naging congressman siya, etc. Lahat, ikikwento niya paulit-ulit yung kanyang mga ginawa sa Davao. Pero ang mga senador, walang tsansa makapag-cross-examine or walang willing mag-cross-examine aside from Senator Risa Ontiveros. So paano natin ma-ferret out
Yung mga dapat natin i-ferret out na katotohanan. So boring, hindi maganda. Walang aksyon. Kaya sa tingin ko dapat wag na lang ituloy-tuloy itong wag na lang ituloy itong hearing na ito dahil tingin ko nabibigyan lang natin ng platform si Digong Duterte doon sa mga gusto niya sabihin. Although alam mo minsan sa yabang ng tao nagsasalita siya na ikadidiin din niya. Several times na nagsalita siya na sa tingin ko pakikinabangan ito ng ICC. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. So, sa totoo lang, mga kababayan, mga kapatid, umasa na lang tayo talaga na magtuloy-tuloy yung ICC, magkaroon ng investigasyon, dahil dito sa Senado, mukhang hindi sila mag-exert na effort na palabasin kung ano yung mga kasalanan na nagawa ni Duterte, lalong-lalo na ando doon, nakikapag-intervene si Bato de la Rosa. Si Senator Bato, nagsasalita, depensa lagi sa kanilang ginawang programang War on Drugs. So, pero nakakapag-cross-examine siya. Nakakapagtanong siya doon sa mga witnesses. Dapat, iklaro natin to, Senate President Cheese. Ano ba talaga si Bato de la Rosa dito? Siya ba ay witness? Siya ba ay resource person? O siya ay senador na pwedeng mag-cross-examine? Malabo po eh. Hindi po pwedeng dalawa role niya rito. Dahil kasama siya rito, pati si Senator Bongo, kasama sila rito sa usapin na to. May mga questions sa kanilang mga credibility at sa kanilang mga kinakatayuan dito. Dahil doon sa mga witnesses na lumabas sa Quadcom, may mga diretso ng pagtuturo sa kanilang involvement. Unfortunately, hindi nakarating sa hearing ngayon sa Senate yung mga important witnesses na katulad ni Garma, ni Leonardo, ni Espinido, ni Kerwin Espinosa, na mga nagtuturo sa kanila diretso. Ang nandito lang yung mga hindi pa, of course nandiyan si Senator De Lima. Pero yung mga diretsong mga insider na police mismo na meron talagang alam sa operations, hindi nakarating sa hearing ngayon. Kaya, libreng-libre magsalita si Bato de la Rosa sa mga gusto niya sabihin. Every time magsasalita siya, hindi mo maintindihan kung resource person siya o siya ay isang senador. Pero apparently, nagdudual role siya rito. Pero kadalasan, isa siyang senador na nagko-cross-examine. Anytime pwede siya mag-interrupt, anytime pwede siya magtanong kung kailan niya gusto. At nasasabi niya lahat ng gusto niya sabihin in defense to their side. So dinidepensahan lang ni Bato de la Rosa yung side nila. Ang problema, hindi mo siya makross-examine. Sino magko-cross-examine sa kanya? Di ba? Masasabi niya yung kanilang side, maipagtatanggol niya yung side nila, pero hindi mo siya makross-examine. Sinong senador ang magko-cross-examine sa kanya? So, Senator Cheese, may conflict of interest po dito. Dapat iklaro natin kung talagang si Senator Bato de la Rosa ay witness, resource person, or gagampanan niya ba ang pagiging senador dito na isa siya sa mga itinuturo ng mga witnesses. Kaya pangit pong tingnan, Senator Cheese, Senator Coco,
ikaw ang gumaganap na chairman. Pangit po yung ang nangyayari dito sa hearing sa Senado na ang mga principal players ay nag-aakto rin na mga nagko-cross-examine ng mga senador. Wala pong kakwenta-kwentang hearing ito kung ikukumpara natin sa Quad Committee hearing. Walang mangyayari dito. Ang nagustuhan ko lang dito ay yung sayabang ni Digong Duterte ay nakakapagsalita siya na lalo niya ikakadiin sa kanyang mga kaso. Katulad nga sinabi niya na sinabihan niya yung mga pulis niya na encourage nyo na lumaban, bumunot ng baril ang hinuhuli ninyo para tuluyan na ninyo. Kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Doon pa lang sa pagsasabi na yon, parang lisensya na rin yan. Para sa akin, parang lisensya na rin yan na upakan nyo na. Kasi ang daling sabihin na bumunot ng baril eh. Ang daling sabihin na ng laban. Na karaniwan ngang kinakatuwiran ng mga nakapatay na pulis. Sasabihin ng laban. Eh yung pag sinabi ng presidente mo, the highest executive of the land, ang presidente, pag sinabi niyan, encourage o hayaan nyo siyang bumunot ng baril, encourage nyo na bumunot ng baril para mapatay nyo, barilin nyo na. Diba? Ano na yan eh? Short of saying, it is tantamount to saying na upakan nyo na, tapos palabasin nyo na ng laban. Palabasin nyo na bumunot ng baril. Hindi ba ganun din yun, mga kapatid, mga kababayan? Kung ang presidente ninyo ang nagsasabi na encourage nyo na lumaban, tapos patayin nyo, barilin nyo. Ganun na rin yun. Diba? Wala na pinagkakaiba yun doon sa sinasabing nanlabang kasi kaya ako binaril. Hindi ba ganun na rin yan? Ang isa pang magandang sinabi rito ni Digong Duterte na ikakalubog niya, lalo, umamin siya. Hindi naman daw pulis yung kanyang yung ginagamit niyang death squad, kundi meron siyang ibang tao na hindi mga pulis, mga private citizen, ang death squad niya. 7 daw ito. Sabi nila na may death squad siya. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya. Yun yung iniimbestigahan nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad. Ano man ang pangalan yan, police o non-police ba yan? Kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. Chair. correct, ma'am. Tama Thank you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. Kanina, sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila? At paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon. Yung death squad ko? Ang death squad ko, ma'am, is, of course, it is organized. Hanggang dyan lang. Oh. Ayun. Sino rin lang ang nag-pursue? Sino ang nagsusog? Ang nagtanong tungkol dito? Si Senator Risa Ontiveros din. Wala nang iba. Sumusundot-sundot ng tanong si Coco Pimentel. Si Jinggoy, na isa rin sa medyo magilas magtatanong sa pagko-cross examine. Ang cross examine niya si Laila de Lima lang. Pabor na pabor siya kay
Digong Duterte tumatakbo. Wala siyang tinatanong na ikaiipit ni Digong Duterte. Ni ako, wala nga nakitang nagtanong siya ron. Ewan ko lang dahil hindi ko masyadong tinutukan na nga nung makita kong ganito yung hearing. Pero ang inupakan talaga ng tanong ni ni Senator Jinggoy ay si Laila de Lima. So sa tingin ko talaga medyo malabo na merong magandang patutunguhan itong Senate investigation. Wala pong magandang resulta ilalabas ito kung ganito ng ganito ito. Nakakalungkot na mukhang lamang na lamang ang mga senador na panig kay Digong Duterte. Nakakaawa ang mga biktima ng EJK. Lumalabas dito talaga na maraming senador na hindi makamasa. Maraming senador na talagang politika lang ang ginagalawan. Politika ang kanilang konsiderasyon. Hindi totoong makatao, hindi totoong makadiyos, hindi totoong makamasa. Wala tayong nakita kanina sa hearing na ganun. Kamping-kampi. Kung pakikiramdaman mo yung mga kilos at mga sinasabi nila, lahat sila halos kampi kay Rodrigo Duterte. Baliwala sa kanila yung mga kwento ng mga biktima. Baliwala sa kanila. Wala akong nakitang sympathy ever since sa mga senador. Bihirang-bihira. Aside from, of course, Senator Risa Ontiveros. Wala silang simpatya sa mga biktima. Nakakaawa ang mga biktima kung ipagpapatuloy natin na umasa dito sa mga senador na nag-iimbestiga sa Senado. Mabuti na lang may Quad Committee hearing. Sana dito na lang tayo makinig. Magtuloy-tuloy tayo rito sa Quad Committee hearing. Suportahan natin itong Quad Committee hearing na to. Huwag na natin suportahan ang ginagawang hearing sa Senado dahil mukhang walang mangyayari. Wala ring magagawa mag-isa si Senator Risa Ontiveros dito. Igagang up siya, igagang up ng mga senador na kampi kay Rodrigo Duterte. Ang kagandahan nga lang talaga rito dahil sa yabang ni Digong, may mga nasasabi siya na lalong ikalulubog ng mga kaso niya, lalo na nagkaroon na ng paglilitis sa ICC. Magagamit dito yung mga sinabi niya. Ito ay karugtong o kasusog ito doon sa mga previous speeches niya na pwede ring magamit na basis ng mga mag-iimbestiga sa kanya. Yung sinasabi niya na papatay niya, etc. Like, every time magsasalita siya sa mga speeches niya, may tungkol sa mga drug addict, drug syndicate, drug pushers, yung salitang papatayin. Palaging meron siya niyan. Dito sa hearing na to kanina, yun ang mga narinig kong ikalulubog niya. Yung sinabi niyang meron nga daw siyang death squad ng mga private citizen, 7 daw ito. Alam mo yung nilalaro-laro niya yung usapin, yung usapan na matanda na siya, etc. Na minsan tatahimik siya, na minsan parang hindi niya naintindihan yung tanong, na minsan ayaw niyang sumagot, next time na lang. Parang sarili niya, ginugulo niya eh. Pero sa yabang niya, lumalabas yung mga sa side niya dapat hindi lumabas. Katulad nga nung sasabihin mo na kaya mo, encourage mo yung mo na lumaban. Tapos patayin mo. Tapos meron pa siya sinabi, never akong nagsalita, never akong nag-utos sa mga pulis ko na barilin mo o patayin nyo yung mga hinuhuli nyo. Never daw niya sinabi. Pero magko-contradict din siya. Sinabihan daw niya minsan, inutusan niya, pero ayaw sumunod. Ano ibig sabihin nun? Ano yung sinasabi niya? Ano yung sinasabi niya na hindi daw niya, never daw niyang sinabi na barilin o patayin yung mga hinuhuli nila. Pero, sinubukan daw niya personal eh. Sinabihan daw niya na
patayin, pero sasabihin daw ng mga ano, dahil professional daw yung mga tauhan niya, mga PMAR daw yan, ikulong na lang natin. Mr. President, ikulong na lang natin. Ayaw daw sumunod sa kanya. So yung salita niya mismo, nagko-contradict. Sabi niya, never daw niya sinabihan ng ganun. Maya-maya sasabihin niya, inutusan daw, sinabihan daw niya, pero ayaw sumunod. So yun yung mga contradicting na mga sinasabi niya. Pero ang masakit dito, walang nakakapag-pursue na tanungin yung anggulo na yun. Kung hindi si Senator Risa Ontiveros lang. Walang iba na nagpo-pursue tungkol sa mga anggulo na yon na sinasabi niya. Huling-huli siya sa bibig niya. Never ako nag-utos sa mga pulis ko na barilin nila yung kanilang hinuhuli. Maya-maya, sinabi niya, ako personally sinabi ko, ayaw sumunod sa akin eh. So ano ibig sabihin nun? Na talagang pinagtatakpan niya lang ang sarili niya, pero lumalabas sa bibig niya yung katotohanan na nag-uutos talaga siya. Yun lang naman ang ibig sabihin nun. Tama ba ako, mga kababayan, mga kapatid? Ginugulo niya lang ang kwento. Paiba-iba ng anggulo yung kanyang salita. Tapos magre-refer siya na 73 years old na siya, na malapit na siya, etc. Ang dami niyang kwento. Pero minsan hindi niya matiis nagyayabang siya. Sinasabi niya yung mga bagay na ikadidiin niya sa kanyang mga kaso. Yun lang naman ang consuelo de bobo natin dito. Other than that, wala po tayong pakinabang dito sa hearing na to. Tingin ko walang ibang magtatanong dito ng masigasig ng magpupursige na magtanong kundi si Senator Risa Ontiveros lang. Kaya salamat once again kay Senator Risa Ontiveros. Salamat po sa inyong pagsusumikap na lumagay sa ayos ang investigasyon, pero sa tingin ko kung mag-isa lang po kayo masasapawan din kayo dito dahil may effort na pagtakpan, may effort na kampihan si President Digong Duterte. Senate President Chis Escudero, iklaro po natin kung itutuloy niyo pa itong hearing na to. Iklaro natin kung si Bongo at saka si Senator Bato ay ano ba? Sila ba ay gaganap bilang senador o gaganap bilang resource persons dito? Dahil sila po ay mga tinuturong suspect, sila po ay mga tinuturong principal dito sa war on drugs na to. Kaya hindi po maganda na magiging dual role sila. Nakakapang-intimidate sila eh. Unang arangkada pa lang ni Bato de la Rosa, intimidating na yung salita niya eh. Kinansyawan pa yung Quadcom hearing. Na sa Quadcom hearing daw, sasabihan ka lang, yes lang ang sagot mo, or no lang. Akala mo naman hindi nila ginagawa sa Senado yan. Siya nga, sasabihin niya kagad basta hindi niya gusto yung kanyang narinig, sasabihin niya, you are lying! Sino ka para magsalita niyan? Sino ka? Na tatawag ka ng resource person, tapos sasabihin mo, you are lying. Dahil hindi mo lang nagustuhan ang sinabi. And yet, yung isang nagsisinungaling, nakatakot-takot na kasinungalingan na sinasabi, tinatanggap mo lahat ng sinasabi. Overextended pa ang pagsasalita. So, hindi po parehas. Senator Chis Escudero, hindi parehas. Senator Chis, hindi maganda itong nangyayaring hearing sa Senado. Kung hindi po natin i-correct ito, wag na natin ituloy. Igagang up lang nila, pagtutulong-tulungan lang nila si Senator Risa rito. Magmumukha lang kawawa ang mga biktima rito. Dahil parang walang tutulong sa kanila na ilabas ang katotohanan. Lamang ang mga senador na gustong pagtakpan ang katotohanan. Lamang ang mga senador na gustong pagtakpan ang involvement ni President Duterte dito. Kaya Senator Chis, Senate President Chis, mukhang malabo po itong hearing na to. Mas mabuti pang makinig na lang kami sa Quad Committee hearing dahil doon may neutrality. Dalawang side talaga doon ang tinitignan. Sa Quad Committee hearing, dalawang side.
Dito isang side lang po. Sorry to say that. So anyway, hanggang dyan lang muna po tayo mga kapatid, mga kababayan. Sana dun sa mga ngayon pa lang nakadalaw sa aking channel, please subscribe and please hit the notification bell and the like button, at you might want to share this vlog later on to your friends and family. Thank you so much. I will see you again. Bye-bye for now.